Hello everyone and welcome back to our channel. For today's video, pag-uusapan naman natin ang rhetorical questions. Sa lesson natin ngayon, gagamit tayo ng module ng English Quarter 2 Module 6, Rhetorical Questions. Downloadable to sa DepEd Commons, pero kung gusto nyo mag-download na ngayon, punta na lang kayo sa description down below. Tapos click nyo yung link, magda-download nyo yung module gamit ang Google Drive. So diretso na tayo sa what's in. What is a rhetorical question? So rhetorical question, yung mga tanong na ang purpose niya ay hindi makakuha ng sagot. So yun yung mga tanong na binibigay o tinatanong mo para maka-emphasize ka ng point. So hindi ka naghahanap ng sagot dito kahit patanong yan. Pwede siyang sarcastic, humorous, at reflective. Pag sinabi natin sarcastic, kung kilala nyo si Vice Ganda, magaling siya doon. So kunwari may nagsabi sa akin na, "Boss, pwede ko na bang ipasok sa loob?" Tapos sasagutin ko na, "Subukan mo kayong ipasok sa labas." So yun yung isang example ng isang sarcastic question or sarcastic statement. Humorous, yung ibig sabihin, pag narinig mo mapapangiti ka, medyo nakakatawa, napapangisi ka. So, humorous yun. Reflective, yun yung tipong pag narinig mo yung rhetorical question, meron kang mga realization, ba, nakakapag-isip ka ng mga reflection, nakakapag-isip ka ng mga idea na na-realize mo na kailangan mo palang gawin dahil lang sa pagkarinig ng question, ng rhetorical question. So they aren't used to elicit an actual answer, but rather to create a dramatic effect or to emphasize a point. So yun yung sinabi ko kanina. So example daw, itong rhetorical question, "It's awfully cold today, isn't it?" So this question, ito yung isang example ng isang tag question, nag-emphasize lang siya ng isang katotohanan na talagang maginaw. So hindi siya naghahanap ng sagot na yes or no. So actually ginagamit itong statement na to para makagawa ng, maka-create ng small talk. Parang wala ka ng, gusto mong mag-usap kayo ng kasama mo pero hindi ka masyadong makapag-isip ng topic na mas maganda ko. So sisimulan mo sa isang question na ganun. Below are several examples of common rhetorical questions that you've probably used or at least recognize. So first question dito is, who cares? So hindi ito naghahanap ng sagot ng mga pangalan kung sino ba talaga yung nagki-care, kundi ang ina-emphasize nito na point ay walang may pake, who cares? Diba? Yun yung ibig sabihin, yun yung point na ina-emphasize ng question. Second rhetorical question, how should I know? Hindi ito naghahanap ng sagot ng mga paraan para malaman ko or malaman niya. How should I know? How should he knows? Diba? Ang gusto lang nitong iparating ay wala talagang paraan para malaman ko ang isang bagay. Who's counting? Diba? Ibig sabihin, parang sinasabi mo na walang nagbibilang, who's counting. Hindi talaga nito hinahanap yung mga pangalan kung sino ba talaga yung nagbilang. How many times do I have to tell you? So, hindi mo siya sasagutin ng 7, 8, 9. Ang sinasabi lang nito ay dapat makinig kang mabuti. May ginawa ka na namang mali. Sinabi ko na to sa'yo kanina. Ganun to. Can't you do anything right? Eto, sobrang masakit sa dibdib. Sinasabihan, wala kang silbi, wala ka nang magawang tama. Wala ka na bang ibang magawang tama? Ganun yung translation nito. Sunod na natin tong page 6, what is it ng module. So as you can see daw, some of those questions might be asked defiantly, sarcastically, or even just to draw attention to certain facts. In each case, hindi talaga siya humihingi ng actual na sagot o hindi siya nag-e-expect ng sagot. Rhetorical questions, yung mga sinasabi dito sa module na requirement daw for any effective speech. So, ibig sabihin, hindi magiging effective or mahirap gawing effective ang isang speech kapag walang rhetorical question. Kaya daw, ito yung kadalasang nakikita natin o naririnig natin sa mga political addresses, yung mga nangangampanya, lalong-lalo na ngayon, nang nire-record ko to, malapit na yung eleksyon. So, they help to make the speaker's point more clear. So, kapag nangangampanya ka, gagawa ka ng punto, mas malinaw daw yung magiging malinaw na yung punto mo kapag rhetorical question yung ginagamit mo.
they often resonate with the audience, prompting them to reflect further on an idea. So maganda kasi kapag rhetorical question, nagiging active listener yung audience mo, yung mga nakikinig sa'yo. Kapag kasi hindi ka gumagamit ng rhetorical question, direct to the point yung mga sinasabi mo, nagiging passive sila. So yung mga naririnig nila, yun na yun. Kapag kasi rhetorical question, nagiging mas makula yung performance ng isang politician o yung isang candidate para sa isang eleksyon. Diba? Kunwari, instead na sabihin mo, gagawin kong maganda ang ating kalsada. So, sa halip na sabihin niyo ang gagawin niya, gusto nyo bang maging manatiling lubak-lubak yung kalsada natin? Ayaw nyo bang gumanda ang ating kalsada? So, yun yung rhetorical question, nagpapaganda sa speech ng isang politician o isang candidate. So, isang example dito delivered by President Barack Obama way back in 2014. Yan, are we a nation that tolerates the hypocrisy of a system or workers who pick our fruit? Parang ganito lang yan, Tagalogin. Bigyan ko lang kayong isang example na Tagalog na parang katulad nito. Sabihin na, gusto nyo bang hayaan ang community natin na may mga pagala-galang mga drug addict? Diba? Gusto nyo bang maglakad ng mga anak nyo sa kalsadang madilim at walang mga street light? Parang ganun. Mas maganda, mas naging maganda yung performance, yung delivery ng speech dahil sa mga rhetorical questions. Rhetorical questions in literature. So below are several examples of rhetorical questions from literature. So dito, honestly, I'm not into poetry. Hindi ako mahilig sa poetry. Minsan nalilito ako kapag nagbabasa ako ng poetry, ng poems, hindi ako sigurado kung ano ba talaga yung punto ng writer. So subukan natin kung magagawa ko to ng maayos. The Merchant of Venice by William Shakespeare. So, if you prick us, do we not bleed? If you tickle us, do we not laugh? If you poison us, do we not die? And if you wrong us, shall we not revenge? So, these questions daw posed by the character of Shylock, if I pronounce it correctly, in The Merchant of Venice, don't really need answers. So, yung mga question daw, hindi talaga nangailangan ng mga sagot. Kasi yung mga sagot ay obvious na. Yung parang sinasabi dito na message pag may ginawa ka, may mangyayari. O pag may ginawa ka, may gagawin din kami. Or either you like it or not. Romeo and Juliet naman by William Shakespeare. What's in a name that to which we call a rose? By any other name would smell as sweet. So Juliet's question of what's in a name is intended to make a point about how little significance a name should hold. Yun, parang ini-emphasize niya yung importansya ng isang pangalan. Amang isa, what happens to a dream deferred? Does it dry up like a raisin in the sun or fester like a sore and then run? Does it stink like rotten meat or crust and sugar over like a syrupy sweet? So yung mga question na to in this poem by Langston, hindi nagre-require ng mga response. Yung speaker daw is simply pondering what would happen. So ano bang mangyayari sa mga panaginip na hindi mo pinagpatuloy, 'di ba? So, naglagay siya ng mga question para sabihin sa iyo yung mga posibleng bagay, posibleng mangyayari sa isang dream or isang panaginip na or isang pangarap na hindi mo pinagpatuloy, pinagpaliban mo muna. Of course, gamit ng creative language, figurative language at mga imagery. So learn to use rhetorical questions. Ayun. If overused, too many rhetorical questions might make you come off as too sarcastic or even arrogant. So, wag masyadong gumamit ng mga rhetorical question kasi nagmumukha ka ng mayabang at kakainisan ka na ng mga tao. So, imbes na yung mga nagtatanong nangailangan ng diretsang sagot. So, yung ginawa mo rhetorical question, yung sagot sa tanong niya. So, kapag madalas mo yung ginagawa, syempre nakakainis, di ba? Yung parang tinanong ka na, anong gagawin ko? Sabi mo na, ano sa tingin mo gawin mo? Yung ganun. Okay lang siya, minsan-minsan lang. Kasi nakakapag-reflect talaga yung mga tao. Yung sample na kasasabi ko lang, sabi, ano sa tingin mong gawin mo? Yan, makakapag-reflect sila kung ano ba talagang kailangan nilang gawin. Kaso lang, pag palagi mo nang ginagawa yon, yung mga ganung style, sinasagot mo ng tanong yung mga tanong nila sa'yo, syempre nakakainis na minsan. So, but when used skillfully and in combination with other rhetorical devices such as ethos, pathos, logos, ethos, pathos, logos, ito yung mga
elements ng persuasive speech yata. Yung para ma-persuade mo yung isang tao, kailangan merong ethos, pathos, logos. Or gumamit ka ng ethos, pathos, logos. Yung logos, makaka-persuade ka ng isang tao or makakonvince mo yung isang tao, kailangan gumamit ka ng either ethos, pathos, or logos. Pag sinabing logos, yun yung appeal to logic. I-persuade mo yung isang tao, tapos i-explain mo kung bakit kailangan yun yung gawin niya. Gagamitan mo ng logic. Okay? Yung pathos naman, I think ito yung yung emotion. So para ma-convince mo yung isang tao, mag-evoke ka ng emotion. Kumari gusto mo manghingi ng pera, magdala ka ng bata. Yun yung mga ginagawa ng yung mga nanghihingi sa Maynila. Ginagamit nila yung mga anak nila, yung mga bata para makapanghingi ng pera kasi nakakapag-evoke siya ng emotion. So marami nagbibigay ng pera kasi nga naawa sila sa bata. Yung ethos naman, ewan ko lang kung napagbaliktad yung ethos tsaka pathos ha. Comment na lang. Ethos naman, ito yung appeal sa credibility. Diba? Pag maganda yung credibilidad mo, yung katayuan mo, yung estado mo, mas kapapaniwalaan ka ng mga tao. Kunwari, nagdadamit ka ng maayos. Kapag interview, syempre, pupunta ka doon nakapolo, malinis ka tignan, kapanipaniwala ka sa mga sinasabi mo. So, rhetorical questions can enhance your speech and writing by emphasizing key points. Ito naman yung mga benefits ng rhetorical question. Rhetorical questions are not necessity, but they can be valuable. They can be used in many different ways. Example, engage the audience, increase the variety of your presentation, influence and persuade the audience, subtly draw attention and emphasize specific points. Yung subtle, ibig sabihin, hindi masyadong halata na nakukuha mo na yung mga attention ng mga tao. Hindi yung tulad ng, hoy, makinig ka, hindi ganun. Pag ginamitan mo ng rhetorical question, nakukuha mo yung attention niya sa pamamagitan lang ng pagtatanong. Tapos, emphasize specific points, introduce topics, ideas, make the listeners think about certain topics. So, importante ito kapag sa speech. Diba, speaker ka, tapos yung mga tao na ikinig sa'yo, in the long run or after a few minutes hindi na nakikinig kasi masyadong flat yung performance mo, walang kulay. So kapag ginamitan mo ng mga rhetorical questions, mas nagiging active listeners yung audience. So nag-iisip sila tungkol sa topic mo. Hindi lang sila yung parang tango lang ng tango. Nag-iisip talaga sila dahil sa mga rhetorical questions. Kasi nakakapag-reflect sila sa mga sinabi mo. Naiisip nila yung mga punto na ina-emphasize mo just by using rhetorical question. So how to use rhetorical questions in a speech? So number one, engage the audience. Ask a rhetorical question to engage the audience and pause to allow them to think of an answer. So though hindi ka nag-iisip o hindi ka humihingi ng sagot sa mga katanungan mo, sa isip kasi ng audience, sumasagot pa rin sila. Yun yung sagot na yun yung sinabi ko kanina, reflections, realizations. So kailangan mong huminto saglit, pause, para after ng rhetorical question mo, makapag-isip sila tungkol dun sa point na ina-emphasize mo. This gets the audience to actively participate rather than passively listen as they create hypothesis or resolutions. So, sa isang performance, speech, di ba? Speech delivery, hindi lang ikaw yung nagpe-perform. Kailangan mag-participate din yung audience mo. They can participate just by thinking. They become active, di ba? Kung may sinasabi ka, iniisip nila yung sinasabi mo, nagre-reflect sila. So, nagiging active listeners sila. Kapag hindi mo kasi ginamitan ng rhetorical questions, bato ka lang ng bato ng mga statements, sila tango lang ng tango hanggang matapos yung performance, so walang nangyaring maganda. So, for example, daw asking, why is practicing mindfulness beneficial for reducing anxiety would be more, ayan, sa halip na sabihin mo na, kunwari, revise ko na lang yung example, baguhin ko. Sa halip na sabihin mo na, ang malinis na kapaligiran ay nakakatulong sa ating kalusugan. So, sa halip na sabihin mo yon, gawin mong rhetorical question. Bakit nga ba nakakatulong sa kalusugan ng isang malinis na kapaligiran? Yun, di ba? Mas maganda, much better.
Much better. Ganun yung ginawa mo, yung mga audience napapaganyan. Napapaganon sila. Speakers may start presentations with rhetorical questions to increase the likelihood of the audience staying engaged. Kasi bagong simula pa lang yung speech mo, kailangan mong makuha yung attention ng audience. Kaya yung iba, kadalasan, ginagawa nila rhetorical questions kagad para makuha yung attention nila. Sometimes they do it to emphasize a striking fact, yung mga katotohanan. Number 2, personalize your questions. Make the audience feel as though you are speaking to each member individually by using you and yours. Sa English kasi hindi kasi masyadong halata kasi pag sinabing you, pwedeng single person or more than one person. So sa Tagalog halata, kapag mas maganda kasi sabihin mo na ano bang gusto nyong mangyari, gawin mo, ano bang gusto mong mangyari? Yan, personalize. Do you want to lose weight without feeling hungry? Ayan, gumagamit siya ng you. Individual, kinakausap mo sila individually, kahit marami kang kausap. Yan. Ikaw na nga ba kaya ang hinihintay namin? Diba? Sa halip na sabihin mo na kayo. Number 3, persuade the audience or convince the audience. To get your audience to agree with you, ask a rhetorical question where the answer is clearly a yes. Yan, malinaw na yes. Walang ibang sagot, hindi pwedeng no. Kapag sinabi lang no, either pilosopo yun or may sira sa ulo yung kausap mo. Once the audience begins agreeing with you, they are more likely to continue agreeing. Kapag nag-agree na daw sila sa'yo, kadalasan ng mga previous na mga tanong mo, mas mataas ang posibilidad na mag-agree sila sa mga next na sasabihin mo. You will be familiar with this type of persuasion in casual conversations. So for example, nice weather today, isn't it? Ang ganda ng panahon ngayon, di ba? Yun, yung mga yes. For example, we've all experienced being so stressed at work that we come home and don't feel like doing anything. Haven't we? So, clearly yes. Yes na lang ng yes kasi as the conversation continues, diba, mas mapapersuade yung audience mo. Mas mag-a-agree yung audience sa'yo. Number 4, evoke emotions. Make the audience feel the same way you do about something by asking questions that trigger emotional reactions. So, emosyon naman yung tatargetin mo dito. So, for example, rather than saying, X has never helped our community, ask, what has X ever done for our community? Yan, bigyan ko yung isang example. Kung sa group activity, si Juan hindi tumutulong. Imbis na sabihin mo na, hindi naman tumutulong si Juan. Diba? Ang gawin mo, ang sabihin mo, ano bang naitulong ni Juan? Diba? Mas maganda na i-evoke yung emotion yung mga kasama mo, yung mga kagrupo mo. Number 5, emphasize a statement. After a statement has been made, use a rhetorical question to get the audience to think about the statement. So, dalawang sentence ang gagawin mo dito. Example, the amount of plastic in the ocean is rising at a considerable rate. How much damage will it take for you to help reduce this? So, in Tagalog, example Tagalog, dumadami na ang basura sa karagatan. Gaano kagrabing pinsala ba ang hinihintay mo bago ka gumawa ng paraan? So, ganun yun. Emphasize a statement. So, yung first statement, hindi pa siya question, followed by a rhetorical question pa. Para, of course, may emphasize yung statement. Number 6, predict the audience question. Think about your topic and audience when planning your speech. Diba? Actually, kasi bago ka mag-deliver ng speech, dapat kilalanin mo muna yung audience mo. That's audience analysis. Try to predict what the audience may want to ask. So, in your speech, use the predictions as rhetorical questions and answer them. So, ipipredict mo yung mga question na gusto nilang malaman or gusto nilang masagot, tapos sasagutan mo. So, for example, as a dog owner, you may think, what should I be focusing on to keep my dog healthy? The answer is providing your dog with the correct nutrition and therefore food. Yan. Ikaw yung nagtanong, ikaw din yung sumagot. Kunwari, ikaw yung leader, tapos minomotivate mo yung mga kasama mo, pwede mong sabihin na, paano ba malalaman ang isang bagay? Simple lang. Aralin mo. O yun. You could also introduce one or more rhetorical questions at the start of your speech.
Diba? And explain that you will answer them during your speech. So, kunwari, sabihin mo, in the next 20 minutes, i-explore natin tong mga question na to, sasagutan natin tong mga questions na to as we go on. Diba? So, kapag bago ka mag-deliver ng speech mo, i-inform yung audience mo sa mga tanong na sasagutan nyo as you go ahead with your speech. Number 7, yun yung makaka-create ng interest tsaka attention. Kasi na-predict mo yung mga question na gusto nilang sagutin eh. Diba? So mas tataas yung attention nila, mas makikinig sila sa'yo. Number 7, answer questions with questions. Answer a question either an audience member's or your own, using another rhetorical question. So generally, both the questions have the same answer. For example, have we met the targets again this year? Sasagutin mo ng, is the Pope Catholic? So, yes ang answer dyan. So, ito yung answer questions with questions. So, try to make the second question unique and relatable to the audience because common examples can sound cheesy. Another example, pwede bang mabuntis ang babae kahit baog ka? Sasagutin mo ng, pwede bang mamatay ang ibon pag binaril mo pero wala kang bala? So, ganun. Answer questions with questions. So, yung dalawang tanong, a second question is unique pero relatable siya sa audience mo or sa listener mo. Number 8, consecutive rhetorical questions. Increase the impact of your argument. Tatlo pala to. Consecutive rhetorical questions, ibig sabihin magkakasunod-sunod. So hindi ka nagpo-pause in between questions. First dito sa consecutive rhetorical questions, yung pag-i-increase ng impact ng argument mo. So ask multiple rhetorical questions consecutively, each one more specific or more powerful than the previous. So dahil sa paggawa nito, yung sinasabi mo nagkakaroon ng malaking impact sa listener. So for example, isn't their skin lovely? Don't you think it looks really clear? Can you see any blemishes? Yung mga ganon. So, ibang example pa, kuwari, maganda siya, di ba? Makinis ba yung balat? Maganda yung buhok? Gusto mo siya mapangasawa, no? Mga ganon. Yung mga question, parang paggrabe ng paggrabe, pa-specific ng pa-specific, ba? Palakas ng palakas. Yun. Dahil sa paggamit ng mga ganong question or consecutive questions sa ganong way, nagiging mas maganda yung impact ng yung punto mo sa nakikinig sa'yo. Second, sa consecutive rhetorical question, yung showing conflicting opinions. Yung nagtatanong ka pa rin ng sunod-sunod na mga rhetorical question, pero yung mga sagot sa mga tanong na yun, nagko-conflict with each other. So example, how can we reduce the crime in the UK? Should we rehabilitate offenders? Should criminals be punished with longer sentences? So, ibang example, bigyan ko kayo Tagalog. Sa tingin nyo, dapat natin gawin para maging malinis ang room natin? Papunish ba natin yung mga keepers na hindi naglilinis? Or bibigyan natin ng reward ang mga keepers na maayos maglinis? Diba? Conflicting opinions yung magiging sagot dun sa mga tanong. Pwedeng yes, pwedeng no, pwede namang I don't know. Next, show supporting opinion. So, magkakasunod-sunod pa rin yung mga question, yung mga rhetorical question, but this time, hindi siya conflicting. Parehas yung mga sagot. Puro yes, yes, yes. Diba? Katulad ng example dito. Sinong company ang nakakuha ng 90% customer satisfaction? Sinong company ang nakapagbigay ng mga benefits sa mga empleyado niya? Sinong company ang nakakuha ng mataas na score? Walang iba pa. Di yung company natin. Di ba? Kumpara kanina sa sa showing conflicting opinions na yes, no, or conflicting yung mga sagot, hindi pare-parehas. This time, pare-parehas yung sagot sa tanong. So, nagkakaroon rin siya ng impact sa audience mo, sa mga listeners mo. So rhetorical questions are an effective way to gain the support of the audience but ensure that you do your research beforehand. So effective daw talaga yung rhetorical questions para makakuha ka ng suporta sa audience mo. Pero, of course, kailangan maging maingat ka pa rin.
This means finding out who your audience are. Dapat kilala mo yung audience mo. Hindi ka basta-basta magre-rhetorical questions nang wala kang alam kahit konti sa kanila. Diba? Katulad na lang ng general views, attitudes, age, etc. Kasi baka mamaya ma-offend mo sila eh. Diba? Baka mamaya yung mga tanong mo is labag sa kanilang religion, yung mga traditional views nila. So magkakaroon talaga ng conflict. Baka mamaya mapatay ka pa dyan sa stage. So with this information, you can plan rhetorical questions that will be appropriate and tailored to your listeners. So wag kalimutan kapag magbibigay ka ng speech, again, you analyze your audience first, 'di ba? Kailangan yung mga sasabihin mo is tailor fit. Ibig sabihin, akma yung mga sasabihin mo, yung mga words na pinili mo is para sa kanila talaga. 'Di ba? So ganun dapat when it comes to rhetorical questions. So sa mga activities, huwag kayong mag-alala kasi yung module meron naman siyang answer key. Again, you can download the module. Just check the link in the description down below. Just be careful na lang kasi yung ibang answers, mali-mali siya. Kasi yung mga question naman hindi diniscuss sa module. So you better ask your subject teachers kung ano ba talagang dapat gawin. Huwag kayong mahiyang magtanong sa mga subject teacher nyo kung ano ba talagang dapat gawin sa module or sa activity. Dapat lagi silang nandyan. So, kung meron kayong mga tanong, just comment down below. Gawin ko yung lahat ng makakaya ko na sagutin yung tanong. Huwag naman yung mga tanong na parang pinapa-explain nyo na sa akin yung isang concept na mahaba-habang usapan. Huwag naman yung ganun. So I think that's gonna be all for rhetorical questions. I hope na nakatulong ako at nakatulong sa inyong pag-aaral. Study well. Yun. Tapos na.